Pangulo Aquino ang patuloy na pagpapalakas sa serbisyo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ito ay kasabay ng isinagawang turnover ceremony kung saan itinalaga si Major General Jeffrey Delgado bilang bagong hepe ng Philippine Air Force. Narito ang report. Kumpiyansa si Pangulo Aquino na lalo pang titibay ang serbisyo ng sandatahang lakas ng Pilipinas dahil sa tunay na pagkalinga at makahulugang transformasyon sa gobyerno. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Philippine Change of Command sa Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas. Pagtiyak pa ng Pangulo, palalakasin ang pamahalaan ng kakayahan ng mga sundalo, partikular na mga piloto para sa pagdating ng mga bagong eroplano at radar systems. Kumpiyansa naman po tayong higit pang titibay at talakas ang hanay ng ating mga kawan, lalo pat may gobyerno na kayong tunay na kumakalinga sa inyo. Isipin ninyo, 2005 pa nang iretiro ang huli nating F-5 Freedom Fighter aircraft. Hangad po nating muling malinang ang kapasidad ng ating mga pilotong magpalipad ito para sa ating mga operasyong pang-militar. At ang good news nga po, sa pag-aarangkada ng ating modernisasyon, inaasahan nating mapapasa atin na simula sa susunod na taon ang mga bagong FA-50 mula sa Korea. Gayun din, target pa nating bumili ng 8 combat utility helicopters, 6 close air support aircraft, 2 long-range patrol aircraft, at mga radar systems. Bukod rito, plano rin natin bumili ng full motion flight simulator upang maunlad pa ang kasanayan ng ating mga piloto. Muli rin tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagkakaloob ng karampatang benepisyo sa mga sundalo. Kasabay naman ng pagkakaloob sa inyo ng mga makabagong kagamitan, itinataguyod na rin natin ang maayos sa pamumuhay ng inyong pamilya. Tuloy-tuloy ang ating programang pabahay, mga proyektong pangkabuhayan at ang paglalatag ng mga estratehiya para matutukan ang kapakanang maging ng mga nagre-retirong sundalo. Si Major General Jeffrey Delgado ay tinalaga ng Pangulo bilang ika-33 Commanding General ng Air Force, kapalitan nagretirong si Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz. Nagtapos sa Philippine Military Academy Class of 1982, si Delgado ay dating Senior Military Aide ni Pangulo Aquino at nagsilbi rin bilang Deputy Chief of Staff for Plans and Programs o J5 sa Camp Aguinaldo. Ang bagong CGPAF ay isang combat attack pilot at naging pinuno ng 15th Strike Wing. Ang lawak ng karanasan at kaalaman nga po sa hukbong ipapawid, ang isang matibay na batayan sa pagpipili kay Major General Delgado bilang inyong bagong hepe. Batid niya ang makakulungan sa inyong hanay na dapat nating tugunan at magsisilbi siyang punong tagapayo sa direksyon ng modernisasyon ng Air Force para sa lalong pagpapabuti ng inyong serbisyo. Alam naman po nating katambal ng pagiging piloto ang mga peligro. Ang balita nga po sa akin, 2 beses na raw pong nag-crash ang eroplanong pinalipad noon ni Major General Delgado dahil sa engine failure. At ang isa nga po sa mga ito ay muntik na talagang kanyang ikinamatay. Buti nga alam po nang bumulusok sa tubig ang kanyang sinasakyan, nakaalpas at nakalangay siya hanggang sa makakita na mga isda para matulungan siya. Piniputal talaga tayo sa kanya. Sa kabila ng mga peligrong hinaharap niya bilang piloto at bilang kasapi ng hukbong ipapawid, hindi siya bumitiw sa paglilingkod bayan. Ito ang unang pagkakataon na ginanap ang turnover rights ng Commanding General sa Fernando Air Base, batay na rin anya sa kahilingan na nagretirong si De La Cruz. Samantala, tiniyak naman ni Delgado ang operational readiness ng Air Force 24/7. Mula sa pinatatag na internal security, sinabi nito na paiigtingin pa ang misyon ng Air Force sa territorial defense. Binigyan din pa rin ito ang patuloy na paglilingkod ng Air Force sa batayang umiiral na daang matuwid. Gid pa nito na magsisilbing battle cry nila ang Soar High Philippine Air Force for Peace, Freedom, and Development. At sa pagwawakas ng kanya ika-38 taong serbisyo sa AFP, isinumite naman ni De La Cruz sa Pangulo ang mga achievement na kanyang naipatupad sa 2 taong panunungkulang bilang Commanding General ng Philippine Air Force. Kabilang na dito ang pagkilos at kahandaan ng mga eroplano at helicopter na nagamit sa panahon ng pangangailangan katulad ng kalamidad at iba pang uri ng sakuna. Pinapurihan din ng Pangulo si De La Cruz sa pagiging patas at pagiging mapagkumbaba. Hindi rin anya naging dahilan ng kakulangan ng air assets at hindi nagpasindak sa panganib, gumawa ng kaparaanan sa ngalan ng serbisyo sa tao, partikular na sa pagtugon sa pinsala at epekto dulot ng Super Typhoon Yolanda. Malinaw naman po, hindi tayo nagkamali sa pagpili kay Lieutenant General De La Cruz na pamunuan ang ating hukbong himpapawid. Mas matayog ang naging tagumpay at mas lumukas ang puwersa ng ating Air Force mula nang siya ay manungkulan.
Maigting niyang itinaguyod ang profesionalismo sa hukbong himpapawid at sinigurong nasasagad ang kakayahan at serbisyo ng inyong pong hanay. Tumanggap naman ang Philippine Legion of Honor with the degree of Commander ang nagretirong si De La Cruz. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.